people are coming tonight to watch the Philippine premiere of food delivery. So, laban lang. Opo, tungkol saan po ba ang food delivery? Actually, food delivery ay tungkol talaga sa story ng mga mangingisda na yung hanap buhay nila at kung gaano kaganda yung traditional fishing nila, which is yung simbada. Tungkol din ito sa mga coast guards natin at ang mga sundalo na na-assign sa mga isla sa West Philippine Sea. So, kung aalisan nila yung isla na yon, ay malamang pagbalik nila ay iba nang may-ari. So, dinadala na lang sila ng pagkain doon. And because of the situation, nagiging mahirap ang pagde-deliver ng pagkain doon. Direk, why is it so important to tell their story? You know, because we are a people of storytellers and our history is rooted with our collective struggles. And it's important for us to appreciate the heroism that are usually unseen. Okay. And really, it's time for us. I think their story time has come for us to really appreciate and be a mirror on who are we na ba as Filipinos and what can we contribute to this issue. Kasi kung hahayaan lang natin siya, baka nga gigising na lang tayo isang araw ay hindi na sa atin ang West Philippine Sea. Tama, and lalo na pinaglalaban natin yun ngayon, no? And also, Direk, bigyan mo naman kami ng konting idea kung paano nyo ba sinuto, paano nangyari ito. Go ahead, Direk. Well, siyempre gusto namin makatulong din dun sa issue as mga artists, tsaka documentary journalists. Nung nakikita namin na yung mga kasama natin sa hanap buhay ng mga reporters ay hinahabol, yung mga mangingisda ay parang linggo-linggo na lang hinahabol sila. So parang tayo, paano ba tayo titindig? Hindi naman pwedeng nanonood na lang tayo at wala tayong gagawin. Kasi kung papabayaan natin yan, mawawala talaga sa atin yan. At kumbaga, meron talagang gigising at gigising sa'yo na ipaglaban mo yan. So it's not just about West Philippine Sea, but it's also a story of our personal boundaries. When somebody trespasses to your personal territory, what do? Tatahimik ka ba? Do you turn away? Or paglalaban mo? And we as Filipino people, we've had enough. We've had enough. So we have to really work together to finish this for our generation. Kasi kung hindi natin ito tatapusin, yung susunod na henerasyon, sila yung magmamana ng problema na ito. Derek, saan nanggagaling yung fire of, putting this out? I mean, ang dami problema sa West Philippine Sea. Hindi natin alam kung hanggang ngayon, diba, away pa rin siya, nasa balita gabi-gabi. So, saan nanggagaling yung fire, to tell the story? Sa akin kasi parang so many things have been said, the technicalities, the political maneuverings. Baka naman we can go down to the most basic human story and look into what's at stake here. Sa akin kasi parang ayokong manahin nito, yung mga pamangkin ko na lumalaki. I don't want them to inherit this problem. Nakita natin I mean, if we can just look at the big picture, this will not go well if we don't act together. At na-realize ko, parang wait, Filipino kami. We know people power like no one else. And we know peaceful revolution like no one else. So, kaya natin to using arts and culture. Baka. Derek, what are your expectations? After mapanood to ng mga tao, what do you want them to feel? I just want them to be proud that they're Filipinos. Forget about the film. The film is just a vehicle. But I just want them to appreciate what they have before it's gone. And I hope na ipaglaban nila kung ano yung sa kanila talaga, kung ano yung sa atin. Derek, I'm sorry to ask, but of course may mga challenges, no? What was the biggest challenge, if doing this film? Well, the biggest challenging is the censorship and the self-censorship here in the Philippines. Nakakalungkot na sa sarili nating bayan ay nahihirapan tayong maipalabas itong pelikula na to. I mean, as we speak right now, only one cinema is standing behind food delivery. Despite the clamor and the high demand. Imagine more than 1,000 people and the other cinemas are still cautious. So it's really a wake-up call and I'm hoping that other cinemas will come in to stand behind the Filipino story. Derek, bakit yung tingin mo na parang they don't, why the censorship? Bakit ayaw kaya palabas to? Well, siguro, sometimes kasi diba we want to keep the peace, we also we don't want to ruffle feathers. Okay lang yun, naiintindihan natin yun. But I just hope that this story can be given a chance, and this story is not really anti-China. We're not inviting any any inciting incident, but it's an invitation to a dialogue, to a conversation. So sana bigyan ng chance na mapanood. Last question for me. Alam ko po may questions po iba. I'm so sorry. Is there any plans of, putting this up in international stage? Baka mamaya mapansin ito internationally?
May mga festivals na nag-imbita. We're just waiting for their official announcement. Tuloy-tuloy lang kami sa pag-submit sa mga different platforms in different places. Kasi as filmmakers, yun lang din naman yung platform na alam namin. And we're also knocking to the doors of embassies, champions, and the Filipino community in different parts of the world. If you want to organize your own screening, we offer the film. Use this film to really inspire you. Alright. Any other Direct questions? during the shoot, katulad din po ba kayo ng ibang media na nakaranas din kayo ng pang-harass from the Chinese Coast Guard? Can you share us something about it? Constant sila na nakasunod. Feeling ko nga, parang sabi ko, sa atin pa ba ang Pilipinas? Parang nandun sila lagi nakamonitor. Na yung drone nga, parang pwede na silang mag-form ng Chinese New Year sa dami. But we carry on lang. Kasi ang priority din naman ng story namin is yung pagdi-deliver ng pagkain dun sa mga sundalo natin na stranded dun sa isla, na buwan na ang inaantay na nandun pa sila. So, kumbaga iisipin mo rin do you engage or do you kumbaga continue to do what you aim to do, which is the RORE mission, to deliver the food. Gaano katagal po yung shoot natin para mabuo itong documentary film? Inabot din tayo ng 60 days na paiba-iba naman yon. Minsan kasama natin yung mga isda, minsan kasama natin yung mga Coast Guard, minsan kasama natin yung Navy. So nagdi-deliver ng food. Iba-ibang, kumbaga, iba-ibang pamamaraan ng pagpapakain sa bayan. As a Filipino po na nakasakay dun sa RORE mission, ano yung pinaka-emotion na nandun sa inyo nung hinaharas kayo ng Chinese Coast Guard? Ako, ang naisip ko yung mga anak ng mga sundalo na hindi nila alam na umalis na yung tatay nila kasi tulog lang sila. Kasi normally pala hindi nagpapaalam yung mga sundalo sa mga anak nila. Mas pinipili nilang umalis habang natutulog. Tapos hindi natin alam kung babalik ba sila ng buhay o sa maayos na kalagayan. And the stories, the personal stories of these soldiers, men and women, who have to really make do doon sa limitation na meron sila. And their resilience, doon ako nabilib. Grabe. Alam ko gas-gas na yung resilience, pero ibang level yung strength na, kasi yun na lang That's the only choice we have. We have to be strong and we have to stand for this. Pa-discuss lang po ng background, na-ban po tayo dun sa unang sinalihan natin na parang film festival. Ano pong pakiramdam na ngayon welcome na tayo dito sa Philippines at nauna pa sa ibang bansa na i-welcome itong documentary? It's a silent vindication na may silver lining pala kahit pa paano. We've had to go through that storm na ganun kumbaga hindi natin alam kung ano yung dahilan na yun, but because of what happened in New Zealand, mukhang naipaliwanag sa atin, na-connect the dots namin na okay, kung ano yung nangyari sa New Zealand na pangaharang, mukhang yun din yung nangyari nung March 14 sa Philippine Premiere. Direct, may mga documentary na nasa online streaming. May balak po ba kayo na makipag-collab din sa mga ibang platforms para mas maraming Filipino viewers pa po yung makapanood? Yes, in fact, we submitted the film sa Netflix and hopefully our producers will have meetings to different platforms here. Wala pang sagot, so hopefully they can see the merit in the film and the importance why it has to be shared to as many people as possible. First time ko to, guys. Meron kang na-mention na panghara sa DocuFest. Can you tell us more about this? Yung sa Doc Edge. The DocEdge, yes. Oo, yung sa Doc Edge, kaya pa naman tayong world premiere, pero yung second screening natin, inupo kami ng Doc Edge at sinabi nila na FYI lang, nothing to worry, but the Chinese consulate has reached out to us, and then pinublish nila yung email ng Chinese consulate dun sa festival na sinasabi na ang food delivery ay punong-puno ng misinformation, kasinungalingan, and the West Philippine Sea does not exist. Tayo yung nagva-violate ng rules nila dun sa 9-dash line nila. So sa amin parang, oh my God, the truth is really being weaponized against us. And we cannot just be silent about it. Kasi mga journalist tayo, alam natin yung katotohanan na kitang-kita ng mga mata natin kung ano yung totoo na nangyari. Pero na-stop po ba ang mga sumunod na screenings or tuloy-tuloy naman? Hindi. Doc Edge stood by the film at nagpa-media sila. Ang parliament nila, one of their MPs or two of their MPs flew from Wellington to Auckland to personally watch the film, and they said that they plan to organize a parliament screening there.
at tumindig sila sa documentary. So nagpapasalamat din kami na a country like New Zealand understand what it means to protect artistic freedom. Miss Favorite, sorry to ask, but is there any particular reason for, or is it just coincidence na this premiere is a night before the Sonopol? No, personally kasi ang may premiere tayo sa Wellington ngayon sa New Zealand, July 27. So gusto lang namin isabay para at least kumbaga we stand in solidarity with New Zealand and to share na kumbaga Filipinos in New Zealand and Filipinos in the Philippines are watching the film together. Nagkataon lang na SONA. So I hope ma-address ng ating mahal na Pangulo ang issue ng West Philippine Sea. And our fishermen are here and they also want to share their sentiments at yung totoong nangyayari at karanasan nila. Thank you. Sila naman! One photo lang.